Tayo po'y lumapit sa panalangin sa ating Panginoon. Magandang umaga nga, Lord. Sa araw na ito, Lord, ay ikaw po ang nais namin purihin, nais namin pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na meron niyang araw na muli upang kami ay lumapit sa iyo, upang kami ay dumulog sa iyo, Panginoon. Salamat po sa nilikha mong araw para sa bawat isa sa amin. At maging, Panginoon, ang mga kapatid namin sa kanilang mga bahay-bahay, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw kumilos sa buhay nila, Panginoon. At ganun din, Panginoon, yung puso, Panginoon, patuloy mong palaguin, Panginoon, upang magpatuloy sa iyo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Inilalaan namin sa iyo, Panginoon, ang umagang ito, ang buong maghapon na ito, at maging sa mga susunod pang araw, Panginoon. Salamat po, kumilos na, Panginoon, sa kalagitnaan namin. Amen. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Itong kalangitan, kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. At kanyang nilikhang pananglaw kung gabi ay ang buwan at ang bituin at buwan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At siyempre, lalo-lalo na sa mga nasa kanya-kanyang tahanan, inaasahan namin na kasama namin kayo na magpuri sa Panginoon. At ihanda po natin yung ating mga puso, yung ating mga isipan, upang tayo ay pangalapit sa ating Panginoon Diyos. Salamat po.
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa mga kasama ko dito. Para marinig naman nila na nagbabatyan tayo. Morning. Good morning! Yan. Ayan, pwede niyo bang batiin ang inyong mga katabi dyan sa inyong mga bahay, yung mga kasama sa bahay. Batiin niyo na napakagandang good morning. Ayan, blessed morning or good morning. Bahala kayo kung sasabihin. Dahil totoo na good yung morning natin kasi meron tayong mabuting Diyos ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen po ba doon? Amen. Kahit kailan ang Lord natin hindi nag-fail yung kanyang kabutihan, yung kanyang mercy, yung kanyang faithfulness. Kaya gusto natin sa amagang to, i-share natin yung goodness at faithfulness ng Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Tara po, tumawid tayo sa Panginoon. Kung kayo po'y nakaupo dyan, pwede nyo kami samahan tumayo, sumayaw, at awitan ang ating Panginoon. Let's sing, Lord, you are good.
Let's sing, for the Lord is good. Enter the saints with thanksgiving. Come to His corporate praise. Enter His presence rejoicing. Singing great God in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with a trembling heart. And let every creature in heaven and the sun praise, singing all their hearts. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercies endure forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercies endure forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come down and bow down before Him. Raise a voice to sing, raise your hands to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercies endures forever. For the Lord is good, and His mercies endures forever. For the Lord is good, and His mercies endures forever. Totoo yun na ang mercy ng Panginoon, yung goodness niya, ay laling na andyan sa atin. Endures forever. Sabi nga, every year is a new year to start. Pero hindi kay Lord, every day we can start with God. Dahil yung mercy ng Panginoon, every day siya nagpo-produce ng mercy, ng goodness niya, and faithfulness ng Panginoon. Siguro, kung bibilangin natin yung kabutihan ng Panginoon, iisipin natin yung kabutihan ng Panginoon, ma-overwhelm tayo sa sobrang dami. Ako kagabi habang iniisip ako, hinahanta ko yung kantang ito, naiiyak ako sa sobrang dami kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Nakakaiyak dahil yung tears of joy, na grabe yung pagmamahal ng Lord sa atin, na everyday pinapakita niya yung goodness niya, kahit ang tigas-tigas ng ulo natin, kahit pasaway tayo, kahit lumalayo tayo sa Kanya, kahit minsan hindi natin siya pinapansin, pero yung goodness ng Panginoon, yung mercy niya, yung faithfulness niya, patuloy na niyayakap tayo. Kaya sa umagang to, i-embrace natin yun, i-declare natin yung goodness ng Panginoon sa umagang to. Dahil totoo nga na all our lives, God has been faithful. No doubt that God is faithful. Sabi nga dito sa Psalms 31, how great is the goodness you have stored up for those who fear you. You lavish it on those who come to you for protection, blessing them before the watching world. You hide them in the shelter of your presence, safe from those who conspire against them. You shelter them in your presence, far from accusing tongues. Diba? Ganun yung mararamdaman natin pag nasa presensya tayo ng Panginoon. We are protected. And patuloy natin awitan ng ating mabuting Diyos. So,
the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Oh, I will sing in the goodness of God. Oh, I will sing in the goodness of God. Yes, Lord, with every breath that we are able, Panginoon, we will sing of your goodness, Panginoon. And Lord, sa mga oras na to, Lord, dahil ikaw yung mabuting Diyos, Panginoon, dahil ikaw yung faithful God, oh, faithful God, hindi kami mangangamba, Panginoon, kung ibibigay namin yung puso namin sa iyo. Pero sa mga oras na to, we want to give you our hearts, O God. Lord, yung puso namin, Panginoon, i-restore niyo po ito, Panginoon. Gawin niyo po itong puso, Lord, na sa iyo nakatingin, Panginoon, na sa iyo naglilingkod, Panginoon, na sa iyo umiibig, Panginoon. Dahil totoo, Lord, na hindi kami lugi kung ikaw po yung iibigin namin, Panginoon. And Lord, nawa makita mo po kami, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, na sinusurrender namin yung aming heart, yung aming buhay, Panginoon. Nawa ito yung maging desire ng puso namin to give our hearts to you, O God, every single day of our lives, O God. Because you deserve it, Lord. And this is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that I am within me, I give you praise. All that I adore is in you. Yes, Lord. We give you our hearts. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me.
alahati, Lord, sa mga buhay namin na ito, Panginoon. Nawa lahat ng aming gagawin, Panginoon, lahat ng aming sasabihin, Panginoon, lahat ng aming iisipin, Panginoon, ay mabibigyan ka ng honor, Panginoon, ng glory, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. May your Holy Spirit, O God, be upon us, O God, and help us, O God. Thank you, Lord, for your goodness, for you are a faithful God, for you are a merciful God. Thank you, O God. Sa iyo po lahat ng papuri na ito, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus, tayo po natin magsabi na, Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat muli. Mga kapatid po. Ayan. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga nasa mezzanine. Kayo rin po, pwede kayong pumunta rito. Kaya lang, mag-lista po kayo dun sa ating group chat para ma-acknowledge kayo at the same time. May schedule kayo. Meron na po, may tao na sa mezzanine natin. Yay! Welcome po sa bawat isa. Ayan. Pwede na siguro wala Pwede na ba yung pastor? Okay. So, suot pa rin natin yung ating face mask at saka yung ating face shield. Yan. Pag may time. Pero okay lang yung face mask kasi magkakalayo naman. Yan. So, habang naghahanda si pastor, good morning po ulit. Yan. Ready na, pastor? Yan. Inaanyayahan po natin yung ating, sabi ni Ate Gerlin, mga mahal na pastor. Pero ngayon, this time ay si Pastor Kevin. Yan. Salamat po. Gandang umaga po. Muli sa bawat isa. Kamusta kayo itong week na to? Yan. I hope na patuloy na lumalago ang relationship natin sa Panginoon. Praise God na madami ang mga kapatid natin na nakakasama natin sa mezzanine area. No? And of course, may mga vaccine na nga. And hopefully, no, pag ma-distribute na unti-unti mag-back to normal na ang lahat para maka-fellowship natin ulit ang bawat isa physically. No? And alam niyo po sa Bible, unang tinawag yung mga Christian, I think doon sa New Testament, no? Na kung saan tinatawag silang Christian kasi bilang pangtututya sa kanila. Ay, ayan, yung mga Christian, mga follower of Christ, yung parang mga ewan. No? Kaya Christian ang binansag sa kanila sa New Testament. Pero itong mga believers of Jesus, hindi Christian ang bansag nila sa sarili nila. But then, tinatawag nila ang sarili nila as disciples of Jesus. And sa panahon natin ngayon, I think nagkakaroon ng compromise pagdating sa kung ano ba yung definition ng salitang Kristiyano or ng mga tinatawag na Christian. No? Kasi halimbawa, meron akong friend na kung saan talaga pinoprofess niya na Christian siya. Kasi nakaka-attend siya sa Christian church. No? Pero, since high school friend ko siya, kilala ko yung lifestyle niya na tuloy ang bisyo, kanyang mga yosi, yung bad words, tuloy pa rin. And yung makamundo, kumumuhay. Para bang walang difference. No? And also, of course, yung iba naman, they profess themselves as Christians, pero yun nga, namumuhay kagaya ng mga hindi follower ni Jesus. And actually, yung marami, di ba marami din ngayon, they profess themselves as Christians, quote and quote. Pero, yung lifestyle, yung, for example, mga live-in or mga vices, hindi nila inaalis sa kanila buhay. Para ba masabi lang na Christian ka once na umattend ka ng Christian church? Para naging ganun na yung compromise pagdating sa tinatawag na mga
Kristiyano. Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoong Hesus, hindi niya hinahanap yung mga masabi lang na Christian. No? Hindi nais ng Panginoon yung basta lang Christian. Actually, sa pag-aaralan natin sa umaga na ito, ang hinahanap ng Diyos, yung committed disciples. Dito sa Luke chapter 14, makikita natin ano yung mga ilang problema kapag yung lifestyle natin, i-consider na basta lang Christian, no? Pero hindi committed disciples. Isa sa magiging problema ay magiging ineffective yung ating testimony, unproductive, no? Magiging bad testimony tayo. Sabi nga dito sa passage na ito, suppose one of you wants to build a tower. Yan, for example, nagnanais ka, magpatayo ng isang tore, gusali. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Of course, bago ka magsimula, magpatayo ng anumang gusali, tatansay mo muna. Aabot ba yung pera na meron ako? Kasi baka mabitin, no? Mahirap pag mabitin. An example nga dito ay ito, sa verse 29. Sabi niya, for if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you. For example, hindi mo tinansya ng mabuti, hindi mo in-estimate magkano yung magiging total. Tapos kulang yung pera mo, pero sige, nag-go ka pa rin, patayo mo ng gusali. Tapos na natapos mo lang, yung pundasyon pa lang. No? Wala pang tingting, wala pang mga kwarto, wala pa yung bubong. Ano kaya sabihin ng mga tao? Sabi niya, this person began to build and was not able to finish it. Sa ibang salin, tinawanan yung tao na yun. So, ano gustong pakita doon? No? They will ridicule you. The people around will laugh at you. No? Magiging bad testimony ka sa kanila. And ang context kasi nito, sinasabi ng Panginoong Hesus, yung tungkol sa committed disciples. So, parang sinasabi niya, if you are not a committed disciples, or disciple, tulad ka ng tao na ito, na nagtayo ng gusali, hindi niya in-estimate magkano ba yung magiging total. Tapos, ang kinalabasan, pundasyon lang yung nagawa. Wala mo ng pader, wala mo ng bubong. At pinagtawanan ng mga tao sa paligid. So basically, ang gusto sabihin doon, kung di ka committed disciple, the people around you, magiging bad testimony ka. Ineffective, unproductive. Also, in this verse, sa verse 34 and verse 35, sabi dyan ng Panginoong Hesus, illustration tungkol sa asin. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? O nga naman, no? Pag wala nang alat yung asin, ano ang purpose ng asin? Parang wala na. Hindi na effective. Nawala na yung kanya pinaka-function. And sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus, kung hindi ka committed disciples, ganito ka rin, no? Asin na matabang. Ineffective and unproductive. Napakahirap maka-influence ng mga tao sa paligid, maka-minister sa kanila. Kung tayo mismo, asin na matabang. No? Hindi committed disciples. Tignan natin sa passage na ito, kung ano yung sinasabi pa noong Luke 14. Sabi dito sa verse 25. Yan, no? So, yung nangyari dito, ang dami ng mga taong sumusunod sa Panginoong Hesus. Kung saan man siya mag-travel, talaga naman sabi dyan, large crowds. No? May mga time nga, nagpakain siya ng 5,000, di ba? Sabihin niya, ganun karami yung follower ni Jesus. Mga sumusunod sa kanya kung saan man siya mag-travel. Talaga, patok na patok ang ministry ng Panginoong Hesus. And of course, kung tayo mga minister, wow, gugustuhin natin yan. Large crowds, marami. Na-influensa ng ating ministry. No? Pero ito, large crowds, yung follower ni Jesus, no? Tignan niyo yung sasabihin niya sa kanila. Para bang nakakagulat. No? Ito yung sabi niya sa kanila. Kung sino man yung gusto maging disipulo ko, sabi ng Panginoong Hesus, first, you must hate your father and mother. No? Umarap sa large crowds of people. Tapos sinabi niya, kung sino man gusto maging disipulo ko, first you must hate your father and mother.
Kung ikaw yung isa doon sa sumusunod kay Jesus, kung saan man siya mag-travel, baka mati-discourage ka na. No? Tapos sabi niya, hate your wife, your children, your brothers and sisters. And also sabi niya, even your own life. No? Kapag hindi mo ginawa yun, you cannot be my disciple. Sabi rin niya sa ibang verse, sa verse 26, yan. Verse 27. And whoever does not carry their cross, ay mga pasanin, kundi mo dadalhin ito. And follow me, hindi ka pwede maging disipulo ko. So parang nare-realize natin, wow, teka lang. Parang nakaka-discourage ito na maging disipulo ng Panginoong Hesus. No? Bakit ganito yung sinasabi niya? Later, papaliwanag ko para mas maintindihan natin. And sabi rin sa verse 33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple. So sabi niya doon sa napakaraming tao na sumusunod sa Kanya, kung gusto mo na maging disipulo ko, give up everything you have. Or else, you cannot be my disciple. No? In these verses, no, in this passage, hindi lang pinapakita ng Panginoong Hesus yung cause of discipleship. Pinapakita rin niya, ano ba yung naglalarawan sa isang committed disciple. So, if you are Jesus, kung ako sa Panginoong Hesus, naharap ako sa large crowds, malamang hindi na ito sasabihin ko. Kasi, sayang mo din, baka ma-discourage itong mga ito, mag-alisan na. Siguro sasabihin natin, magpatuloy lang sa Panginoong Hesus, no? I-encourage natin sila. Pero ang Panginoong Hesus, iba ang sinabi niya. Kung gusto mo na maging disipulo ko, hate your family. No? Give up everything you have. Hate even your own life. No? Ba't kaya sinabi ng Panginoong Hesus yun? Kung isa ka doon sa mga follower ni Jesus, doon sa large crowd, malamang mag-iisip-isip ka na, teka lang, sa next travel ni Jesus, di na ako susunod. Bakit ganito ang sinasabi niya? Kasi alam mo, bakit ganyan sinabi ng Panginoong Hesus? Kasi alam niya yung puso ng mga tao na ito. At makikita natin na ang hinahanap kasi ng Panginoong Hesus, hindi lang yung basta masabi na follower of Jesus, or kagaya sinabi natin kanina, hindi lang masabi na basta Christian. No? Kasi ang gusto ng Panginoong Hesus, ang hinahanap niya, kaya niya sinabi ito, ay ang hinahanap niya ay committed disciples. No? Kagaya nga, nasabi dito, ang nais ng Panginoong Hesus, yan, ay hindi yung mga masabi lang na Christian, quote and quote, no? Ang nais ng Panginoon ay committed disciples. Kaya nga mga kapatid, let's evaluate yung sarili natin. Saan kaya sa dalawa? No? Kagaya ng question natin dito. Sabi dito, do you see yourself as a committed disciple? No? Praise God kung gano'n. Or baka naman, isa ka doon sa masabi lang na Christian. Kaya nga this morning, gusto ko pag-usapan natin, since nais ng Panginoong Hesus na maging committed disciple tayo, gusto ko pag-usapan natin, paano ba maging committed disciple? Based sa passage na ito na sinasabi niya. Ano ba yung naglalarawan sa isang committed disciple? Ito yung una. No? Ito yung una. How can we be a committed disciple? First, you must love God more than any person in your life. Higit na mahalin mo ang Diyos kaysa kung sino man tinuturing mo na tao sa paligid mo na mahalaga. Kasi in the end, ang Diyos pa rin ang dapat pinaka-mahalaga, pinaka-higit sa buhay mo. Parang sinasabi niya na dapat ang Diyos ang number one sa iyong puso. Hindi yung jowa mo, hindi yung family mo, hindi yung asawa. No? Ang Diyos ang number one. No? Pinapakita yan na God is your priority more than any person sa buhay mo. And also pinapakita mo dyan na ang Diyos ang pipiliin mo, no? Higit sa kung sino man sa buhay mo. Yan. God must be number one in your heart more than any person in your life. Kaso minsan tayo mga tao, even Christian, no? Mas minsan may mga pagkakataon na pinipili natin yung tao
kesa sa Diyos. Halimbawa, minsan nga, nagjowa ng hindi Kristiyano. Tapos later, hindi nakapag-ministry, hindi naka-attend ng simba, or kinalimutan na ang Panginoong Jesus. Para mo nagpapakita na, I love this person, this jowa, more than God. Hindi na umattend ng mga ministries. O minsan, may gala with friends. Para bang palagi may gala with friends every Sunday, hindi na nakapagsimba. Gala with friends muna over simba. O kaya, we please other people rather than pleasing the Lord. Para ba mas iniisip natin, teka lang, ano ba yung sabihin ng tao na ito? Kesa sasabihin ng Diyos sa atin. Or pwede rin, minsan, yung family over God. Kasi minsan may mga kamag-anak tayo na dahil di maintindihan yung pananampalataya mo, huwag ka na magsimba, ganyan-ganyan. Huwag ka na umattend. Kalimutan mo na yan. Parang sinasabing kalimutan mo na yung faith mo dyan. Magkakaproblema kapag pinili din yung family over the Lord, over your faith. Sabi nga sa Luke 14, verse 26, if anyone comes to me and does not hate father, mother, wife, children, brothers and sisters. So pinapakita, if anyone comes to me, to Jesus, and you don't hate your family, you cannot be my disciple. Ano ba ibig sabihin nun na hate your family? Pero kailangan natin tignan, ang gusto lang sabihin ng Panginoong Yesus dyan, na love God more than your family. And of course, kung more than your family, also more than your friends, your jowa, or kapitbahay, kung sino man, any person in this world. Sabi sa verse 26, if anyone, no? Kung sino man yung gusto lumapit sa Panginoong Yesus, pinapakita dyan na talagang literal, anyone. Mahirap, mayaman, bata, matanda, ano may estado ng buhay. If anyone, no? Pwede lumapit sa Panginoong Yesus. Pero ito yung hinihingi niya. You must hate your family more than God. Ano yung sabihin nun? Hate your family. Pag sinabing hate ni Jesus dito, hindi niya sinasabi na yung hate na in a sense na pagkakasala. Kasi alam natin, di ba? Sabi nga sa New Testament, di ba sabi, love one another? Bakit sinasabi ni Jesus dito, hate your father, your mother? Ano ba yung hate na tinutukoy niya dyan? Pag sinasabing hate dyan ni Jesus, pag pinag-aralan natin yung salita, tumutukoy sa salita, lesser love. Lesser love. Ibig sabihin, mahal mo yung family mo, pero mas less yung pag-ibig mo sa family mo. Kasi, mas greater yung pag-ibig mo sa Diyos kaysa sa family mo. So, ganun siya. Ibig sabihin, mas mahal mo ang Diyos, mas higit yung pagmamahal mo sa Diyos kaysa sa pag-ibig mo sa family mo. Ganyan ang gusto sabihin ng Panginoon Jesus. Ganyan ang hinihingi niya, no? Love me. Love Jesus more than your family or any person in this world. Hindi niya sinasabi na awayin mo yung kamag-anak mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung family mo. Hindi niya sinasabi na maghalit ka sa kanila. Hindi ganun. But then, a lesser love, hindi matukoy niya. Compare dun sa love mo sa Diyos. Dito nga sa Genesis 29, tignan natin kung paano ginamit yung salita na ito. No? And he went in also unto Rachel. Yan. Dito si Jacob. No? Si Jacob ito natukoy dyan. Nagpunta siya kay Rachel. And Jacob loved also Rachel more than Leah. So mas mahal ni Jacob si Leah. Sabi dyan sa verse. No? Ang ginamit ng salita, love. So mahal naman niya si Leah. Pero mas mahal nga lang niya si Rachel. Yan. So sabi sa naman sa next verse, verse 31, and when the Lord saw that Leah was hated, ayun, napansin niya, no? Ang ginamit ng salita naman, hated na. Pero kanina, ang tinutukoy lang, mas mahal ni Jacob si Rachel kaysa kay Leah. Pero dito, para bang nag-interchange yung salita. Ginamit yung word na hated. Hated daw si Leah. Ibig sabihin, less yung love kay Leah compared dun sa love kay Rachel. So, nag-gets natin yung sinasabi ni Jesus na hate your father
your mother, your wife, your children, or any person in this world. Sinasabi niya yan, ang ibig sabihin niya, love them, pero dapat mas higit yung pagmamahal mo sa Diyos kaysa sa family mo or any person in this world. Kasi ano ba yung consequence na sinabi ng Panginoong Jesus? If we will not love God more than any person in this world, ang consequence, sinasabi niya, how can you be God's disciple? O paano ka tatawaging disipulo ng Panginoong Jesus? Kung hindi naman pala siya ang number one sa puso mo. Ibang tao pala ang number one. Baka disciple ka ng jowa mo, no? Or disciple ka na family mo, or kung sino man na number one na tao sa puso mo. But then, if you want to be a disciple of God, committed disciple, kailangan ayusin yung puso. No? I-check yung puso. Sino ba ang number one sa puso ko? No? Siguro isipin natin, wait lang, worth it ba talaga na mas mahalin ng Diyos kesa kahit sinong tao dito sa mundo? Worth it ba talaga yun? Napakahalaga ba talaga na mas mahalin ng Diyos kaysa kahit sinong tao sa paligid natin or sa buhay natin? Yes, worth it yun. Kasi, time will come, yung mga tao sa paligid natin, they will leave. Either kinuha na ng Panginoon or ayaw na sa'yo. or ikaw na may ayaw sa Kanya. So, mawawala sa iyong buhay. Pero ang Panginoon, forever. God is forever. Promise nga niya sa mga titiwala sa Kanya, He will never leave them nor forsake them. Hindi iiwan o pababayaan man. Also, worth it na mahalin ng Diyos kaysa kahit sino man tao sa buhay mo. Bakit? Because He is God. Diyos yun eh. And because He is God, He must be the first priority sa ating buhay. Kasi kung ibang tao yung nangunguna sa buhay mo, eh baka yun na yung ginagawa mong Diyos. Idolatry, pag gano'n. Also, worth it na mas mahalin ng Diyos kaysa kahit kanino man. Because, deserve naman talaga ni Lord na ibigay sa Kanya yung first place sa puso natin. Kagaya ng kanta kanina, no? You have been faithful. All my life, sabi doon. Sa buong buhay natin, naging tapat ang Diyos sa iyo. Naging mabuti ang Diyos sa iyo. Deserve ba niya na mahalin mo siya? Higit sa kung sino man sa buhay mo. Of course, deserve niya. No? Deserve ng Panginoon. And may mga minister na kung saan, di ba, talagang nag-mission sa malalayang lugar kasi malinaw sa kanila na tinawag sila ng Panginoon Jesus na mag-mission dito, mag-ministry dito. Kumbaga, kahit ayaw ng family nila na huwag ka dyan, ganito kasi posible medyo mababa ang income or medyo mahirap dahil malayo yung lugar. No? Mapapalayo ka sa amin, family. Pero, anong pinakinggan? Kasi malinaw sa kanya na ito yung calling ni God sa kanya, ito yung nais ni God sa kanya. Sinunod niya. Of course, nakaranas na tremendous blessing from the Lord. Of course, marami tayong minister or mga missionary na kakilala na ganyan ang buhay. Kaya tandaan natin, ito yung nilalarawan sa committed disciple. A committed disciple loves God more than any person in this world. Siguro maganda, pag-isipan natin saglit na itong tanong na ito na ikiklik ni Kuya Carl. Is there any person in your life that you love and prioritize more than God? No? Baka mamaya, jowa mo na yung ginagawa mong Diyos. Baka siya yung number one sa puso mo. No? I hope si God. Sige, pangalawa. How can we be a committed disciple? Ito yung pangalawa. Love God more than yourself. Grabe yung statement na to, no? Love God more than yourself. Parang hirap gawin kasi as people, makasarili tayo. No? Gusto natin, palagi masusunod yung nais natin. Minsan, mas gusto nga natin na susunod yung gusto natin
kaysa sa gusto ni God. Ano ibig sabihin? Love God more than yourself. Ibig sabihin niyan, placing God's will above our will. Kumbaga sinasabi natin, not my will, but God's will be done. Kumbaga kahit gusto natin na gawin ang ganitong bagay, pero kung alam natin na hindi gusto ng Diyos, if we love God, sasabihin natin, wait lang, not my will, but God's will be done. Yung tipong gusto mo lang gawa ng masama or gumanti doon sa tao na talagang nakasakit sa'yo. Yung gusto mo na. Pero, malinaw sa'yo na, teka lang, hindi ito nais ng Diyos. Not my will, but God's will be done. Or gusto mo na magsalita na hindi magaganda kasi sinabihan ka rin na hindi magaganda. No? Nagbanting yung tenga mo. But then, not your will, but God's will be done. Or, posible na gusto mo nang jowain. No? Pero sabi ni God, ang pagpipili tayo ng partner, Christian. And also, matured Christian. No? Not my will, but God's will be done. Or minsan nga, gusto na natin ipambili sa Lazada kung anong mga trip natin. Pero, naalala natin, di mo pala tayo nakakapag-tithes. No? So, not my will, but God's will be done. Bakit kailangan bang ibabaw yung nais ng Diyos kesa sa buhay natin? Of course, dapat lang namang ibabaw yung nais ng Diyos kesa sa buhay natin. Kasi una, yung nais ng Diyos pa rin yung pinaka-the best. No? The best pa rin yung God's will. Amen ba doon? And also, dapat mang ibabaw ang nais ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi mga kapatid, mas matalino pa rin sa iyo ang Diyos. Minsan kasi feeling natin, mas magaling tayo kay God. But still, God is wiser than us. And also, ang ating Diyos na ito, alam niya yung future. Actually, siya nga may hawak ng future. So, better na ang attitude natin, not my will, but God's will be done. At nagpapakita yon na you love God more than you love yourself. Kaso nga lang, minsan, ang nangyayari sa atin ay, imbis na God's will be done, ang nangyayari, baliktad, our will be done. Mas pinipili talaga natin kung ano yung nais natin. And then later, ayun, iiyak-iyak kasi mararanasan yung masakit na consequence ng pinili natin decision. Hindi tayo naging wise sa mga panahon na pinili natin yung gusto natin over God's will. Sa Bible, nilalarawan na naging full kapag gano'n ang decision natin. And also, kung i-miss natin yung blessing ng Panginoon when we choose our will more than God's will. Or when we love ourselves more than God. No? Kaya nga, napakahalaga. Sabi sa verse na ito, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, or yung family, sabi kanina. And then this time, sabi dyan, even your own life, you cannot be my disciple. Grabe hinihingi ng Panginoong Hesus. Kung gusto mo na maging disipulo ng Panginoong Hesus, hate even your own life. So again, pag sinabi natin hate, sa napag-aralan natin kanina, tumutukoy sa lesser love. Hindi ibig sabihin na paabayaan mo yung sarili mo na, sige, di na ako kakain, hate yourself, sabi ni God eh. Hindi ganon, no? At sinasabi niya, of course, love yourself pa rin, alagaan mo. Temple of God dyan eh. Pero, nawa, mas mahal mo ang Diyos kesa sa sarili mo. No? Ayun yung gusto sabihin nung context na yan. Kagaya nga, naalala natin si Jesus nung nanalangin sa Gethsemane. Kahit gustong-gusto niya, nag-i-struggle, di ba? Hanggang maaari, huwag nang pagdaanan yung krus ng Kalbaryo. Kasi in the end, may point naman siya eh. Wala naman siya kasalanan, di ba? Pero sabi niya sa prayer niya, not my will, but God's will be done. May mga panahon siguro, ganun talaga, mag-i-struggle tayo. Pero nawa, kagaya ng Panginoong Yesus. Dahil mas mahal natin siya
kaysa sa sarili natin, pipiliin natin yung nais ng Diyos. In the end, mas matalino pa rin ang Diyos natin kaysa sa atin. Also, in verse 27, sabi dito, "And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Anong sinasabi ni Jesus na carry your cross? Related din yan sa ating sarili. Parang sinasabi na yung cross kasi, nagre-represent yan sa, in the end, paunti-unting brutal na kamatayan. Kasi sa kanila, kung sinabing cross, carry your cross, isa lang ang nasa isip nila. You will be brutally punished hanggang mamatay. Pagaya ng Panginoong Hesus, pinapasok and talagang brutal kung paano siya pinahirapan at mamatay. So ano sasabihin ng Panginoong Hesus dito? Ano yung hinihingi niya? Na carry your own cross. Ang gusto sabihin ng Panginoong Hesus dito na love God more than yourself, even umantong sa mga panahon na kamatayan. No? Grabe, mabigat ang hinihingi ng Panginoong Hesus. Pero yung mga committed disciple ni Jesus, ganito, I will live this life. I will give this life para sa Panginoong Hesus, even humantong sa kamatayan. Of course, naalala natin si Pablo. Sabi ni Pablo, Galatians 2:20, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me." Hindi na daw siya nabubuhay sa buhay na ito. Si Kristo na. Kita natin, nagpapakita yan na si Apostle Pablo talagang, wow, committed disciple of Jesus. Kasi ang maaari ang ninanais niya, ang nais ni Jesus over yung nais niya. Kumbaga, sinurrender na niya yung mga goals niya, mga plano niya for God's sake, para sa Panginoong Jesus. And of course, alam natin, alam tayo ng mga stories ng mga persecuted believers. For example, yung disciple ni Apostle John, the Beloved, si Polycarp, na kung saan ay talaga naman bago siya mamatay, ang tanda-tanda na tinanong siya, i-denounce mo ba ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus? And sabi niya, doon sa Roman soldier, I think 88 years ang sinabi niya. 88 years na naging tapat ang Diyos sa akin. Ngayon ko pa ba siya i-deny? And then yun, talagang sinunog ng buhay. Pero nakikita natin, ganun ka-committed. Even his own life yung nakataya. I love God more than myself. Ganun yung sinasabi niya. So, ganun yung mga committed disciple of Jesus. Siguro may time man na ganun na mangyayari, tatanungin tayo, either i-denounce mo yung pananampalataya mo at maliligtas ka sa kamatayan, or hindi mo itatanggi ang Panginoong Hesus. Maninindigan ka na, I still believe in Jesus, my Lord. Pero, kapalit, you will die. Para siguro ang hirap sabihin na, kaya ba natin? Pag dumating na ang panahon na yun. But then, who knows? I hope meron tayong heart and desire na mahalin ng Diyos higit sa sarili natin. Kaya nga, sinasabi dito, a committed disciple has this attitude. Not my will, but God's will be done. Sana ganito palaging attitude natin. Nagpapakita yan na iniibig mo ang Diyos higit sa sarili mo. Again, worth it ba na mahalin ng Diyos kaysa sa ating sarili? For sure, worth it yan. Kasi, ang nais pa rin ng Diyos yung pinaka-the best, pinaka-mainam. And also, again, sinabi ko kanina, mas matalino pa rin ng Diyos kaysa sa atin. So, magtiwala tayo sa nais niya. And of course, ang Diyos ang may hawak ng bukas. Why not trust Him today? So, in your life, where do you need to put God's will above your will? Yung iba siguro sa inyo, kailangan ilagay yung nais ng Diyos kaysa nais nila over sa relationship na meron sila. Or yung iba siguro, pagdating sa mga attitude na dapat ng bitawan or mga bisyo na dapat na
kalimutan. Piliin ang God kaysa sa bisyo. I don't know, but then, in your life, where do you need to put God's will above your will? Lastly, how can we be a committed disciple? Kanina sabi natin, love God more than any person in this world. Tapos ngayon, love God more than yourself. Ito yung pangatlo, panghuli na. Love God more than everything you have. Lord, ano ba ito? Pabigat na pabigat ang mga hinihingi mo. No? But then, if you are disciple of Jesus, ang nais kasi ni God, hindi 50% ng buhay mo. Hindi konti lang isusurrender mo sa Kanya. But then, every area ng buhay mo. No? Kaya sinasabi dyan, love God more than everything you have. Ibig sabihin, higit sa mga plano mo, pipiliin mo ang Diyos. Higit sa mga hobbies or passion mo, pipiliin mo ang Diyos. Higit sa family, kaibigan, or kotse, kung may kotse, pipiliin mo pa rin ang Diyos. No? Ano man ang pag-aari na meron ka, pipiliin mo ang Diyos. Higit sa ministry, no? Of course, pipiliin ang Diyos. Or higit sa trabaho na meron ka, ang Diyos pa rin, ang muna. Higit sa pera na meron ka, I hope God ang pipiliin kaysa sa pera. No? Or higit sa business na meron ka, God ang pipiliin. No? Ito yung hinihingi ng Diyos sa atin. No? Love God more than everything you have. Ang problema, kung di natin gagawin ito, if we will not be a committed disciple, kung di natin isurrender yung lahat ng area ng buhay natin sa Diyos, no? Kunyari 80% lang or 50%, talaga magkakaproblema. No? Kagaya ng illustration natin kanina, parang kang nag-build ng gusali, no? Tapos na natapos lang yung pundasyon. Wala man lang pader, wala man lang bubong, tatawanan ng mga tao sa paligid. So we will be a bad testimony. Ineffective, unproductive Christian. At hindi tayo magiging salt and light ng mundo na ito. But then, ang kalalabasan pag gano'n, pag di natin totally surrender sa Diyos yung buhay natin, ang kalalabasan, matabang na asin. So, ano pang papakinabangan mo doon? O kaya, ilaw na kung saan ay mapupunti na. No? Sabi sa passage na ito, in Luke 14, verse 33, in the same way, sabi ng Panginoon Jesus, sa lahat ng crowd, napakarami na sumusunod sa Kanya pag siya nagka-travel. Kapag hindi mo give up lahat ng meron ka, you cannot be my disciple. You cannot be His disciple. No? Kaya nga again, sinasabi ng Panginoon Jesus diyan na if the Lord is not Lord of all of your life, no? Lahat ng area ng buhay mo, He is not Lord at all in your life. Kung 50% lang, binibigay mo sa Diyos. Pero pagdating sa area na to, sa relationship ko, sa aking jowa, Lord, huwag na pakialaman. Pero sa ibang bagay, sige, surrender ko sa iyo. Pero pagdating sa area na to, akin na to, ako na masusunod. He is not Lord at all in your life. No? Sabi diyan, 100% ibigay sa Panginoon every area ng ating buhay. So verse 31 and 32, may illustration na sinabi ang Panginoong Jesus, no? Na related pa rin sa mga gustong maging committed disciple. Ano sabi diyan? Sa passage, verse 31. Next mata. Yan. Sige pa. Wala. Okay. Sige. Anyway, kikwento ko na lang. Yan. Masyado ko naman. So, ang nangyari, kung ikaw hindi ka daw committed disciple, or kung gusto mo maging committed disciple, rather, kunyari, ikaw ay hari, tapos merong isang hari din nakakalaban sa'yo. Paparating na sila. Kailangan ang dapat mong gawin, hanggang maaari, pag-aralan mo muna, gaano ba karami itong army niya? Kung 50,000 ang army nitong hari na ito, paparating na, pasugod na sa iyo. Tapos yung army mo, 5,000 lang. Ano kaya ang wise na dapat gawin? Dapat mong gawin, sabi ng Panginoong Yesus, puntahan mo na agad yung hari on the way pa lang, o bago kayo sakupin. Tapos ang gagawin mo, sumurrender ka na at makipagbati. Be at peace dun sa hari na yan. Bakit?
Ayun yung tamang gawin, or else, talagang mawawasak ka. No? So bakit sinabi ng Panginoong Yesus yung illustration na yun in relation sa committed disciple? Kasi ang gusto sabihin ng Panginoong Yesus, mga kapatid, hindi natin kaya. Wala tayong palag. Mawawasak tayo kapag pinili natin kalabanin yung ating hari. Oo nga naman, no? If you are against God, if you are fighting against the king or your king, paano ka mananalo? No match tayo. Kaya ang only wise choice na pwede natin gawin, malayo pa lang, ano? Puntahan na ang king na ito, ang ating Panginoon, sumurrender sa Kanya. Makipagbati sa Kanya. Kasi wala eh. Hindi natin kayang labanan ang hari na ito. And actually, when you surrender to God, the King, there you win. Kung gusto mo ka manalo sa buhay na ito, ito yung susi. Surrender to the God, our King. Marami kasing tao ngayon na pinipilit nilang kalabanin itong hari na ito. Hindi nila pinag-iisipan, kaya mo ba talagang kalabanin ang hari na ito? Kaya mo bang i-take yung mga consequence? No? Kapag kinalaban mo ang hari na ito, mawawasak ka. No? The only wise choice ay malayo pa lang, kagaya ng illustration ni Jesus. Puntahan mo na yung hari at sumurrender at makipagbati sa Kanya. This time, siguro may mga ilang bagay kung bakit ba nahihirapan tayo mag-surrender sa Panginoon. No? Kagaya ng sinasabi dito, what hinders your desire to surrender to God? Minsan, kaya hirap tayo mag-surrender sa ating hari. Pride. Sinisip natin, mas marunong pa tayo kaysa sa Kanya. O kaya, siguro, kasi mas mahal natin yung mga bagay na ito kaysa sa hari na meron tayo. So, I hope, mas piliin natin yung pinakamataling decision. No? Surrender to the King and be at peace with Him. Nagpapakita yun na you love God more than everything you have. So again, worth it ba na maging committed disciple? No? Sa lahat na sinabi ni Jesus, worth it ba na maging committed disciple? Of course, ang sagot natin, yes. No? A resounding yes. Worth it, kapatid, na maging committed disciple. Bakit? Because God is everything you need. And kung ang Diyos ang iniibig mo, higit sa lahat ng meron ka sa buhay mo, you have everything you need. Kaya worth it na maging disciple. Patuloy na naisin natin na maging committed disciple ng Panginoong Jesus. So, in summary, balikan natin. Since God wants us to be a committed disciple, paano tayo magiging committed disciple? How can we be? Una, love God more than any person in your life. Huwag mong gawin Diyos yung tao na yan. Deserve ng King, ng Panginoong Yesus, ang Lordship sa buhay mo. Pangalawa, love God more than yourself. Mas wise pa rin ang Diyos natin kaysa sa anumang decision na meron ka. I hope pipiliin mo yung nais niya. And lastly, love God more than everything you have. The Lord is not Lord of your life kung ilang percent lang yung sinusurrender mo sa Kanya. Kung hindi lahat ng area ng buhay mo. Nais ng Panginoon, as a committed disciple, give up everything you have for Him. Worth it ba yun? Worth it. Because God is everything you need in this life and in the next life. So, naisin natin na maging committed disciple. So, based doon sa pinag-aralan natin, ano yung definition ng isang committed disciple? Ano yung naglalarawan sa isang committed disciple? Total surrender to Jesus, what makes a committed disciple? No? It shows you love God above everything else. No? Bilang pagtatapos, mga kapatid, tandaan natin, ang nais ng Panginoong Yesus ay hindi lang basta Christian. Hindi lang basta masabi na nakapagsimba sa Christian church or I believe in Jesus. Ako, basta Christian ako. Hindi lang ganun ang nais ng Panginoong Yesus.
Nakita natin sa Biblia, ang hinahanap pala ng Diyos ay committed disciples. Sila yung mga disipulo na kung saan they will surrender all of their life, everything they have to Jesus. Sila yung mga disciple na ang sasabihin nila, not my will, but God's will be done. No? So nawa, naisip din natin na maging committed disciple ng Panginoong Yesus. Let's pray. Panginoon, maraming salamat nga po sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala sa amin, nagbibigay ng kalakasan sa amin, spiritually, maging sa aming puso. Patawad, Panginoon, marahil nakikita mo sa buhay namin yung mga hirap kami na isurrender sa iyo. But then, ano man ito, Panginoon, we pray na give us the courage, the faith, Panginoon, na isurrender ito. At piliin namin yung nais mo. Not our will, but your will be done. Salamat, Panginoon. And in this year, 2021, makita mo nga ang buhay namin na hindi lang basta Christian, but then a committed disciple. An effective, productive, salt and light of this world. Sa biyaya mo, magagawa namin ito. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Salamat, Pastor, sa mga paalala na yan sa bawat isa sa amin at sa atin. Hindi tayo exempted sa mga reminder na yun kasi maalat ba tayo? Matamis? O matabang? Tingnan natin, hindi siguro natin dapat tingnan yung ating kapatiran or ano. Tingnan natin talaga yung sarili natin. Kasi ang pag-a-apply talaga nun sa sarili, hindi sa iba. So, yun. Pag-aralan natin yung ating sarili at tingnan. Sige po, dumako po tayo sa ating regular na pagkakaloob. At bago yan, gusto kong manalangin at samahan ninyo ako kung ano yung nais ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin na nagkakaloob. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat nga po sa araw na ito, Lord. At patuloy na ikaw ang kumilos, Panginoon, sa buhay, sa pamilya ng bawat isa sa aming Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang magkaloob sa puso namin na sa aming ginagawang tithes and offering, Panginoon, nais namin ilapit sa iyo, Lord. At nawa, ikaw din, Panginoon, ang magpuno nito, ang tumulong, Panginoon, sa bawat isa sa amin, lalo na sa mga trabaho na meron po at sa mga wala, nawa magkaroon din, Panginoon, ng mga trabaho na rin. Salamat, Panginoon, sa aming mga tithes and offering na tatanggapin ngayong araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa pagkakaloob po ay alam niyo na yung ibang mga paraan. Ayan, nandito po, nakikita niyo naman po siguro kung sino yung mga concerned na tao na pwede niyo iabot po yung inyong mga kaloob. Ayan po, magtanong lang po kayo. At meron din po tayong GC, so pwede rin magtanong doon kung kanino dapat iabot. Ayan po. At sa San Francisco po, kila Pastor Kevin na lang po pakiabot. Maraming salamat po. At dito sa Soldiers, nandiyan si Ate Lorfel, nandiyan din si Ate Girlie. Ayan. Salamat po sa bawat isa. At ganoon din po sa mga participants next week. Pakibasa na lang din po, February 1. MC, song leader, andyan na po siya lahat at yan, pakibasa na lang po. At the same time din ay Lord's Supper tayo. Na? Yan. Patawad po sa mga nakaraan. Yan. Tapos, prayer meeting natin. Ayan, ako, napakagaganda ng mga ano dyan. Oh. Kaya kung wala kayong picture. Nandyan lahat yung ating mga sa prayer meeting. Every Wednesday po yan, 7:30. Sabi niya, via Google Meet. Yan. Next, ayan.
2:00 po ng hapon. Yan. So, paalala po ha, sana nandyan po tayo lahat mamaya. 2:00 po, paki-remind na po para mamaya. Meron pa ate. At wala po tayong Sunday, Sunday school para sa mga bata at ganoon din po sa YP. Yun. At ang mga may kaarawan, ayan si Joboy sa February 4. Pakibati na lang po pag nakita niyo siyang gagala-gala dyan. Happy birthday, Joboy! At sino pa po? Ay, yung mga nakaraan pala. Sila, ay, ang bongga ng birthday ni Nanay Lourdes. Happy birthday, Nanay Lourdes. Ang bongga ng birthday mo, ha? Pa-10-10 pa kayo. Yan, nakaka-invite. Yan, salamat talaga sa mga anak na meron si Nanay Lourdes. Happy birthday, Nanay Lourdes. At si Ate Leia din. Happy birthday, Ate Leia, kahapon. Na-surprise daw siya sa mga greetings natin. Kung sino yung mga nag-send ng mga videos. Yan, salamat sa buhay mo, Ate Leia. God bless ulit. Ayun. Salamat po. Magandang araw. Maraming salamat sa Panginoon sa bawat isa sa atin at purihin ang Diyos dahil patuloy tayong pinalalakas ng Panginoon at magkakasama. Mamaya po huwag natin kalimutan lahat ng mga members, official members, ay huwag na makasama namin kayo sa meeting mamaya. Actually, hindi lamang ito business meeting, maikli lamang yun. Pero pagkakataon para magpalakasan tayo sa bawat isa. At nagtanong po ako kung okay sa atin ang Zoom. So, wala naman nagsabi na parang hindi okay ang Zoom. So, I hope na lahat tayo ay pwede sa Zoom. Kung wala pa kayong Zoom, nada-download lang po yung galing sa ang tawag ito? Play Store? Sa Play Store. At dyan po paglabas ninyo may tindahan, may store. Huwag po kayo dyan. Kasi nasa internet din po yung Play Store. Wala pa sa tindahan. Hindi nabibigay ang Zoom na tindahan. At I hope na makasama na kayo. At salamat sa Panginoon. May kasama kami dito ngayon na nakasama natin ngayon ulit. At miss namin po mga to na wala ngayon, wala nakaraan. So, anyway, para sa mga hindi pa official members ay maghintay lamang kayo, magkaroon kami ng announcement. Magkakaroon tayo ng online membership class. Okay? Sa mga gustong magpa-member. Meron din isa dito na sa tagal ng panahon lagi hindi nakakasama sa membership class. Baka pagkakataon na ito sa online natin na tayo makasama. So, purihin ang Panginoon doon. See you later, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo lahat ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa katotohanan na ipinahayag mo sa amin ngayong umagang ito. Hindi po ito madali para sa bawat isa marahil dahil karaniwan ang instinct namin, Lord, ay laging pahalagahan ang aming kapwa, ang aming sarili, ang mga bagay na meron kami. Dahil ito ang mga bagay na nakikita namin. Pero salamat dahil totoo na kapag kayo ang unahin namin, na kapag kayo ang number one sa buhay namin, na kapag kayo ang nangingibabaw sa aming mga buhay, totoo na hindi rin madali na mahalin namin ang aming kapwa, ang aming sarili, at maging ang pagpapahalaga sa mga bagay na meron kami. Kaya naman, O Diyos, hinihiling namin ang patuloy na paggabay niyo po sa bawat isa sa amin. Na hindi lamang kami maging mga Kristiyano, hindi lamang kami maging tagasunod, kundi kami ay maging committed na mga Kristiyano, committed na mga disipulo, o mga alagad ng Panginoon. Aktibo na kumikilos at namumuna sa paggawa ng iyong kalooban. Kaya naman, O Diyos, pagpalain niyo po ang basa sa amin at dalahin po, Panginoon, na kayo nga po ang siyang patuloy na magpalakas sa bawat isa. Kayo nga po ang patuloy na magbigay ng aming mga pangailangan. Dalahin po, Panginoon, at pagpalain niyo po sa Joboy na magdaraos sa kanyang kaarawan. Kayo, O Diyos, ang siyang magpakilala po sa kanya ng lubos upang makita niya kung gaano kabuti at ma-enjoy niya, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala at maging siya, Lord, ay
patuloy na magkaroon ng hindi lamang kaalaman tungkol sa iyo, kundi mas malalim na ugnayan sa iyo, Panginoon. O Diyos, dalayan ko rin po na patuloy niyong ibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo, Panginoon, na sa panahon ngayon, hindi na madali ang magkaroon ng pagkakakitaan. At kuminsan kahit may trabaho, ay nababawasan dahil sa limitasyon ng mga pinagtatrabahuhan namin. Pero salamat dahil naniniwala po kami na hindi po kayo magpapabayaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat pamilya na meron kami. Palakasin mo, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa amin. At patuloy niyo bigyan ng karunungan ang mga nag-aaral sa amin, Panginoon. Dalayan ko rin po na kayo patuloy tumigon sa mga pangailangan ng aming iglesia o ng iyong iglesia, Panginoon. Nawa nga masumpungan ka namin patuloy at kahit na online ang aming mga activities, we pray, Lord, na gamitin niyo ang mga gawain ito upang mapalakas kami, upang makita namin ang iyong presensya, upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagkilos at maipahayag ang katotohanan na hindi nahahadangan sa ganitong pagkakataon ang aming pagpapatuloy ng pananampalataya sa iyo. O Diyos, dalayan ko po na huwag lamang kaming nanunood, maging taga-tingin, kundi tulungan mo ang bawat isa na laging mag-isip, laging tingnan ang iyong kalooban, laging hanapin ang iyong kalooban, at isipin o naisin na gawin at kumilos kung paano pa makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa mga bagay na ito. At sa oras na ito, Panginoon, alam niyo po ang bawat sa amin ngayon na nakakaranas ng anumang uri ng karamdaman. Kayo, Panginoon, ang siyang kumilos. Hipuin niyo po ang mga kapatid namin ito na marahil may hindi mabuting pakiramdam at pagalingin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan. At ilayo niyo po ang bawat isa sa anumang uri ng sakit, lalo, Panginoon, sa virus na laganap ngayon, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Na kayo po ang magprotekta, kayo ang gumabay at mag-ingat sa mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang lahat sa aming mga buhay at dalayan ko po na basbasan niyo ang bawat sa amin ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala, na may kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Hello po, ayan. Napakaganda po ng message natin ngayon, no? Kaya totoo yun na once na sinurrender natin yung buhay natin sa Panginoon, yun yung siguro mahirap kasi talagang isusuko mo talaga lahat ng gusto mo, lahat ng mahal mo, na mga mas mahal mo. Pero sabi nga dito sa kantang to, ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay faithful God, kaya hindi tayo mangamba kasi yung Diyos natin ay talagang mapapabuti talaga tayo. Magiging mas maganda pa yung buhay natin pag binigay natin sa Lord yung buhay natin. Kaya tara po, minsan paawitan natin ng ating Diyos na mabuti. Ayan, tumayo na sila. Ayan. Samahan niyo po kami sumayaw, muli, at tumawi sa Panginoon. Forever.
People from every region and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Let's sing, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good, and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Ayan, Lord, you are good. We go na. God bless you po sa ating lahat. God bless you. See you next week. Mamaya pala para sa ating official meeting. Magandang